Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Meron tayong pag-uusapan. May nagva-viral ngayon eh. Ito oh, basahin natin. Viral ngayon ng isang OFW sa Hong Kong. Dahil sa kumakalat na video habang nagkakaraoke ay panay chuk-chak chenes. Ito sa ibabaw ng isang afam na kalbo. Ayon sa uploader na si Aquamarine Canoy Panong, ay hindi nila kilala ang nabansagang banyo queen ng Hong Kong. Hindi sana makikilala ang babae sa video na may pangalan na Amor Powers. Ngunit siya ay nagpa-interview sa isang vlogger sa storya ni Juan. Doon sa interview ay umiyak siya at humingi ng sorry sa kanyang anak sa Pinas. Yee. Ano ba ito video na to? Tingnan nga natin. Dali lang ah. Ubos ng aking mahindi ko para halikan. Pwede na! Oh yeah! Hindi na kayang ilaw. Oh madalas, lumalabas. Kahit di. Sa kapila-bilang ito. Ito yung video, no? Na kinikis-kiss niya yung sarili niya doon sa apam. Then ito yung interview. Ito. Ano masasabi niyo dun sa mga anak mo, ma'am? Sa mga anak ko, pasensya na. Si mama nag-ano pasaway dito. Hindi na mauulit. Sana sa mga taong nagpapasa akin, sa mga nag-share ng video na hindi maganda, sana ihinto nyo na maawa naman kayo sa mga anak ko. Malalaki yung anak ko, 2. May babae pa din ako. Sana maawa kayo sa pamilya ko. Kasi hindi naman totoo talagang nagkatutan kami noon. Ano daw? Hindi daw totoo na gano'n? Kasi hindi naman totoo talagang nagkatutan kami noon. Minalo naman ako mali yung ginawa ko. Nasobraan lang talaga kami sa inom. Sana ihinto na nyo yung video na mga malaswa. Maawa kayo sa mga anak ko. Yun kasi yung ano eh. I mean, hindi na kasi makokontrol yan nanay eh. 'Di ba? Ako gusto ko din naman mahinto na yan. Syempre kawawa din naman yung ano, yung mga anak mo. Actually hindi naman makikilala na anak mo yun kung hindi ka nagsalita eh. Pwede mo na siguro i-dismiss yun. Pero siguro yung guilt niya, no, hindi niya siguro mapigilan yung guilt niya. Now meron ditong ano, may pahayag dito eh. Basahin natin yung pahayag. Do sa Random Feels. Ang sabi dito, a video from Hong Kong bar recently went viral showing a Filipino identified online as Amor Powers sitting on the lap. Nakaupo daw sa AFAM. While friends ay kumakanta daw, some viewers assumed something inappropriate was happening. But in the recent interview, she clarified that they were simply dancing and nothing. Come on! Ano ba? Dancing ba yun? Hindi nga nagda-dance yung lalaki eh. Enjoy na enjoy doon sa pag-kiss-kiss niya doon eh. This incident is a reminder of how quickly things can be judged when they seen only through short video clips and how easily narratives can be formed without full anong full context ang wait lang ha kasi pinagtatanggol niya. Anong full context ang kailangan nating maintindihan dito sa video na to? 'Di ba?
Ako ay inaya, inulaw kami at siya ang kaya. Anong full context ang kailangan maintindihan natin yan? At isa pa, inamin niya na nag-misbehave siya dun eh. Sana sa Tamo ha, sana pasensya na. si mama nag-ano pasaway dito. Diba? Nagpasaway. Aminado siyang kapasawayanan yung ginawa niya eh. Hindi ko naiintindihan anong context pa yung sinasabi nito na without full context. Eh, buo na yung konteksto doon na nakaupo yung apam, kinikis-kis niya yung puwet niya doon sa apam. Minsan mabilis tayo mag-react lalo na kapag may video na kumakalat. Pero we have to remember, hindi lahat na nakikita ay buo ang... Ano bang kailangan buuing kwento doon? Umamin na nga na nagpasaway siya. Diba? A few seconds on camera can spark massive conclusions. Pero baka ibang anggulo ang totoo. Social media can be a connection pero pwede rin maging lugar ang mabilis na panghuhusga. In today's digital age, anything we do in public can be captured and shared. Kaya mahalaga ang self-awareness both in how we act and how we react. Before we comment, share, let's pause and think. Do I know the whole story? Choose kindness over cruelty and understanding over assumption. Let's be the reason someone feels seen, not shamed. In a world quick to judge, choose to understand. Nasa public kasi ito. Siyempre nakita ng tao. Hindi yung yung pagkuha ng video, may expectations of privacy doon eh. Pwedeng kasuhan yung nag-leak ng video eh. 'Di ba? Kasi hindi naman public place, may expectation of privacy. However, nakita kasi ng tao yung video sa publiko. At pag nakita sa publiko yan, hindi mo mabibigilan yung pagbigay ng opinion dyan. At nung nakita yung video, anong konteksto pa ba ang kailangan nating malaman doon sa video? Bigyan nyo ako ng magandang palusot. Sige, sabihin ko palusot, na yung iniisip natin hindi yun yung iniisip natin. Dito sa video na to. Sige nga. Siyempre, hindi natin alam yung buong istorya. O anong istorya nito? Hinihipuan siya nung apa mo. Hindi pa ba kalaswaan yan? Hindi ako perpektong tao. Kayo, hindi kayo perpekto. Pero hindi naman masama kung sabihin natin na mali ang isang bagay. Tapos may anak pa siya sa, nag-sorry nga siya meaning, mali talaga yung ginawa niya. Di ba? Hindi ito usapin ng pagiging perpekto. Lahat tayo may kabulukan. Pero pagka nakita isang bagay, pwede naman siguro nating sabihin kung mali o tama ang isang bagay na nakita natin. Hindi naman requirement na magsabi ka ng mali. Dahil kung ganyan ang mentality natin, yung mga judge na nagbibigay ng hatol sa mga kriminal, ikatwiran niya, hindi ka pwede manghusga kasi ikaw ay hindi ka perpekto. May pinag-uusapan kasi tayo eh. Ito bang nakita natin na to ay tama ba o mali? Diba? Walang kinalaman ito yung kagaguhang ginawa ko, yung kagaguhang ginawa mo na nanonood. Ito kasi yung pinag-uusapan natin. Tama ba yan o mali? Mali. Diba? Malaswa. Malaswa ba yan? Oh, malaswa. Ano bang kailangan buuin sa konteksto niyan? Paano mo masasabing hindi malaswa yan? Ano yung masasabi mo, yung pinasok niya na sa palda niya yung kamay, oh. 'Di ba? For the sake na maging banal tayo, hindi ko alam sa Pilipinas na ano ba yung kailangan alamin na konteksto doon. 'Di ba? Ano yung panghuhusga na sinabi ng tao na malaswa yun nangyari? Malaswa naman talaga eh. Nakikita naman, objective naman yun eh. Di ba? Di bali sana kung ganito. Ito, pwede kong ilusot yung sinasabi pag ganito.
Meron kasing tinatawag na two sides of the story. Ito ha, papakita ko to. Ito, nakikita natin si Prince Harry ba to o basta prinsipe ito eh. Ano nakikita nyo dyan? Nagdi-dirty finger si ano, di ba? Yang princess, sino ba? Prince Harry ba yan o Prince William o kung sino man siya? Di ba? Hinusgahan natin. Nako, ang bastos pala ng prinsipeng ito. Di ba? Nagdi-dirty finger. Napakabastos. Di ba? Hindi natin alam yung full story niyan eh. May mag-e-explain eh. Ito pala yung totoong ito pala yung ibig niyang sabihin, ganyan pala. Oh. Hindi pala siya nagdi-dirty finger. Itong side lang na to ang nakita natin, pero yung kabuuan ito pwedeng i-apply yung sinasabi mo na nanghusga agad tayo. Pero putang ina naman, itong ganito, di ba? Kung sasabihin kong kamanyakan talaga to. Wala kang pwedeng ilusot diyan. Anong konteksto pa ba ang ano yan, biglang wala kasi siyang maupuan nung time na yan. Kaya diyan siya naupo. Yun ba ang gusto mong ang isipin namin? Magtanga-tangahan tayo? Yun ba yung gusto mong isipin natin? For the sake na na maging mabuti tayo? Actually, lesson nga sa kanya yan eh. Di ba? Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakamali. Minsan matindi pa dyan. Pero wala tayong magagawa kapag na-expose tayo eh. Kagagawan din kasi natin yan eh. Ba't isisisi sa iba na na kumalat yan? Di ba? Isisisi mo doon sa mga nag-comment. Nakita namin eh. Ang sisihin nyo dyan yung nagkalat niyan. Dahil wala siyang permiso. Dumaan sa newsfeed ko eh. Dahil dumaan sa newsfeed ko, may masasabi ako. At talaga naman mali. Di ba? Kahit pa sabihin mo mag-asawa yan, dalawa na yan eh. Hindi magandang nakikita yan ng publiko eh. Paano pag may nakitang bata niyan? Kasi may nangangatwiran dyan eh. May, hindi nyo alam kasi yung art ng seduction. May mga gumaganon pa eh. Ano ba? Kayo nga, inassume nyo na innocent lang yan eh. Kahit magmukha kayong tanga eh. Parang pinalalabas nyo pa, Hindi, ano bang palusot dito? Yung ganyan. Yung nangyayari na yan, anong palusot ang dyan? Ang pwede mo sabihin na yan ay hindi pa natin alam ang buong context. Wala kasing maupuan dyan, kaya siya naupo dyan. Yung pag-kiss na yan. Anong palusot ang sasabihin mo dyan? Na hindi pa natin alam ang buong konteksto. Diba? Pwede sabihin, boyfriend niya yan, legal naman, boyfriend. Ba't nag-sorry siya sa mga anak niya? Di ba? Hindi kayo, bahala kayo dyan, Ako, makasalanan din po akong tao. Makasalanan din po ako. Hindi ako banal. Di ba? Mula pagkabata ako hanggang lumaki ako, dami kong kasalanan na ginawa. Kahit hanggang ngayon may kasalanan pa rin akong ginagawa. Hindi nawawala sa akin yan. Pero pag meron tayo kasing napag-uusapan na isang bagay, hindi involved doon yung pagiging perfecto natin eh. Sasabihin lang natin, mali. Mali naman talaga eh. May nakita tayo na na video, nagva-viral na video na pulis na ng bubugbog. Mali din yun. Kahit na sabihin mong ubod ako ng makasalanan, mali din yung ginawa ng pulis. Yung katotohanan kasi nandiyan naman lagi yan eh. Di ba? Minsan yan ang nagiging depensa na lang ng mga para hindi sila matuto do sa kamalian nila. Maghahanap ng kadamay na, kayo, perfecto ba kayo? Walang perfectong tao. However, yun na-expose sa'yo, mali yun. Di ba?
Kasi ang nangyari dito sa post na to, nire-romanticize pa yung ganito eh. Parang, ano ba ibig sabihin ng romanticism? 'Di ba? Romanticism. Parang ang labas, na nakalagay dito, no? When you say romanticism, a movement in the... hindi dyan. Romanticize pala. Romanticize. Meaning. Ayan o. Deal with or describe in an idealized or unrealistic fashion. Make something seem better or more appealing than it really is. Parang inaano mo, ano bang tamang term dyan? Mahirap i-explain. Romanticize, synonym. Idealize, soften, ito maganda. Parang gino-glorify. 'Di ba? Para bang ang dating hindi naman masama yung ginawa, pero talaga naman masama. 'Di ba? Mahirap may na alam ko na yung meaning na hindi ko lang ma-explain pero I hope you know what I mean. 'Di ba? Kasi dapat nagkakaisa, kung mali talaga mali. Kung ako man ang maisalang sa ganyang posisyon na mali, wala akong magagawa, mali talaga ako eh. 'Di ba? Nag-sorry naman siya eh. Meaning, totoo talaga mali yung ginawa niya. Ano pa bang context ang hahanapin mo doon? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye. Hintayin ko kung ano masasabi nyo dyan sa baba ha.